Marami ang nagbago sa mundo ng showbiz simula nang mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Dahil sa nangyari sa kanilang istasyon, maraming oportunidad ang nagbukas kagaya na lamang ng kabi-kabilang partnership nila sa iba't ibang kumpanya kasama na ang GMA Network at TV5. Kaya naman marami sa kapamilya stars ang malaya na ngayong nakakatapak sa iba't ibang istasyon sa Pilipinas. May iba pa nga sa kanila na tuluyan ng iniwanan ng ABS-CBN upang maging exclusive artist ng GMA. Ngunit sa kabila ng pagbabagong ito, ay mayroon pa rin naman mga nanatiling kapamilya at mas piniling maging loyal sa ABS-CBN. May iba rin naman sa mga dating kapuso stars ang piniling umalis sa GMA at subukan ang kanilang swerte bilang isang kapamilya. Ilan sa kanila ay sina Janine Gutierrez na pagkatapos pumirma ng exclusive contract sa ABS-CBN ay bumida kaagad sa teleseryeng Marry Me Marry You kasama si Paulo Avellino at sa isa sa mga pinaka-pinag-usapang teleserye na Dirty Linen na ngayon ay napapanood na sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng Prime Video. Babayaran nila to! Si Sunshine Dizon na nakasama ni Janine sa Marry Me Marry You at ngayon ay kasama na sa cast ng Pira-Pirasong Paraiso kung saan gumanap siya bilang si Osang. Alam mo ikaw, durog ka na pero ang yabang mo pa rin, no? Si Jenica Garcia ang itinuturing na isa sa pinaka-blessed na artista ngayon dahil sa sunod-sunod niyang proyekto sa Kapamilya Network kagaya na lamang ng Dirty Linen. Sa pamilya mo din kami. Pamilya mo rin kami. At binaliwala mo kaming lahat dahil dyan sa lintik na kapatid mo na wala namang tinulong sa mga problema natin. Sobra ka na. At ang miniseries ng I1TFC na pinamagatang Fractured, si Kim Rodriguez na naging isa sa mga kontrabida ng teleseryeng Darna at nasungkit ang role na Sofia sa Nag-aapoy na Damdamin. You know what? Kung talagang may respeto ka sa profession mo, huwag kang one-sided. Ang batikang aktor na si Roy Vinzon na naging bahagi ng iconic teleserye na FPJs ang Probinsyano para sa huling yugto nito. It's my first time na lumabas sa ABS and I'm proud of it. Nagsabi nga nila, pag hindi ka lumabas ng Probinsyano, hindi ka artista. Thank you for accepting me. At ngayon ay bahagi na ng The Iron Heart na pinagbibidahan naman ni Richard Gutierrez. At si Lovie Poe na nakasama ang ultimate heartthrob na si Piolo Pascual sa remake ng Korean series na Flower of Evil at ang kapwa niya former kapuso na si Janine sa I1TFC series na Sleep With Me, pati na rin ang king of primetime na si Coco Martin sa isa sa pinakamalaking teleserye ng ABS-CBN ngayon, ang FPJs Batang Quiapo. Bineta ang pagkatao mo. Ang puri mo. Bukod sa kanila, nariyan din ng mga artistang nagbabalik kapamilya na naging bahagi ng ABS-CBN sa loob ng mahabang panahon. Isa sa kanila ay si Jen Estrada na naging kapamilya muna sa loob ng 28 years o halos 3 dekada na rin bago siya lumipat sa GMA Network noong 2018, subalit bumalik din naman sa ABS-CBN makalipas ang 3 taon. Kinukonsente mo! Hindi ko kinukonsente! Pwede mo naman pinagsabihan lang! Kaya pagsabihan mo yung anak mo! At si Corina Sanchez na naging kapamilya sa loob ng 34 years ngunit pansamantalang nagpaalam dahil sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN, subalit muling bumalik sa kanyang mother network ngayong 2023. I always knew I was going to be back. It's not like it's such a surprise because I was never not a kapamilya anyway. You can't really take away the ABS-CBN in Corina because this is where I grew. At bago matapos ang taon, 3 dating kapamilya pa na tumalon sa Kapuso Network ang nagbabalik sa ABS-CBN. Sila ay sina Jacqueline Jose, Vandolph at Nova Villa. Si Jacqueline ay naging kapamilya muna sa loob ng 24 years. Unang nasilayan sa telebisyon si Jacqueline noong 1996 sa drama series ng ABS-CBN na pinamagatang Familia Zaragoza. Sumunod nito ay ginampanan naman niya ang karakter na si Magda sa iconic series na Mula sa Puso noong 1997. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, para akong binabangungot kapag nakikita ko ang mukha ni Via.
Nabigyan pa ng kabi-kabilang proyekto at guesting si Jacqueline sa ABS-CBN, ngunit noong 2004, nagsimula na siyang masilayan sa GMA. Naulit pa ito noong 2009. Hanggang sa noong 2013 nga, mas pinili na lamang niyang manatili sa GMA at tumagal siya ng mahigit 10 taon doon. At ngayong 2023, isa siya sa mga bagong karakter na ipinakilala sa FPJ's Batang Quiapo. Ayon kay Jacqueline, nakatanggap siya noon ng imbitasyon mula kay Coco na maging bahagi sana ng FPJ's ang probinsyano. Subalit dahil may kontrata pa siya noon sa GMA, hindi ito natuloy hanggang sa magtapos na lamang ang nasabing kapamilya show. Pakiramdam daw ni Jacqueline, hindi kumpleto ang pagiging artista niya dahil hindi siya nakapasok sa teleseryeng iyon ni Coco. Kaya naman nang alokin muli siya ng aktor na maging bahagi naman ng FPJ's Batang Quiapo, naramdaman daw niya na kumpleto na siya bilang isang artista. Kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, bawa sa probinsyano natapos, parang hindi kumpleto yung pagiging artista ko. May ganong feeling. Hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista. Pero ako bilang artista, ganon ang pakiramdam ko. Kaya nung paunlakan tayo na maging bahagi ng probinsyano, parang you feel complete. Kasama ni Jacqueline sa FPJ's Batang Quiapo, ang kapamilya aktres na si Ivana Alawi at ang isa pang nagbabalik sa ABS-CBN na si Vandolph. Si Vandolph ay huling napanood bilang isang kapamilya sa teleseryeng pinamagatang Ningning noong 2015. Simula pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, napapanood na si Vandolph sa iba't ibang istasyon. Pero kung susumahin ng mga panahon na napanood siya sa ABS-CBN, aabot din sa 10 taon ng pagiging kapamilya niya. Nakilala si Vandolph sa youth-oriented comedy variety show na Ang TV noong 1992 bago siya mapabilang sa cast ng Home Along the Riles kung saan nakasama niya ang King of Comedy na si Dolphy at ang isa pa sa nagbabalik kapamilya na si Nova Villa na tinagurian namang Goddess of Philippine Comedy. Sa pagbabalik niya sa ABS-CBN, kakaibang Vandolph ang napanood ng mga kapamilya sa FPJ's Batang Quiapo. Dahil kung noon ay puro comedy ang roles na ginagampanan niya, ngayon naman ay nasubok ang kanyang acting skills sa pagiging seryoso ng kanyang karakter sa Zelda. Ang karakter ko dito is way beyond my character in showbiz as a comedian. Ngayon, kailangan mag-portray ako na serious. Dapat maangas, dapat maramdaman ng tao yung pagkaibang shift ng character ko. So, challenging but nakaka-enjoy. Nagsimula namang maging kapamilya ang nanay-nanayan ni Vandolph sa showbiz na si Nova Villa noong 1969 sa sketch comedy show ng ABS-CBN na pinamagatang Super Laugh-In. Pansamantala siya naging kapuso noong 1974, subalit muli siyang naging kapamilya noong 1987 matapos lumipat sa ABS-CBN ang 1979 sitcom niya sa IBC na pinamagatang Chicks to Chicks o Chika Chika Chicks. At magmula noon, naging isa na si Nova Villa sa mga mukha ng ABS-CBN dahil na rin sa mga iconic role niyang ginampanan gaya na lamang ni Azon sa Home Along the Riles at Home Along the Airport, si Guring sa Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs., si Tita Ox sa That's My Doc, at si Lola Waning sa Super Ingo. Huling napanood si Nova Villa sa comedy drama series na Kokoy at Ako noong 2010 kung saan nagkaroon lamang siya ng special participation matapos niyang buhayin ang kanyang karakter na si Sor Aida Sanchez na naging isa sa mga cast ng part 1 nito noong 2007. At noong 2011 nga, lumipat na siya sa GMA at nanatili roon ng mahigit 12 taon. Sa kanyang pagbabalik sa ABS-CBN, magiging bahagi si Nova Villa ng upcoming series ng Don Bell na pinamagatang Can't Buy Me Love. Sa ngayon ay wala pang formal na anunsyo kung anong klaseng role ang gagampanan niya sa seryeng ito. Ngunit ayon sa balitang nakarating sa amin, napakahalaga ng role na gagampanan niya kaya dapat lang naabangan siya ng mga kapamilyang nakamiss sa kanya. Samantala, narito naman ang reaksyon ng mga netizens hinggil sa pagbabalik kapamilya ni na Jacqueline, Vandolph at Nova Villa. Bagay na bagay po sa'yo, Miss Jacqueline Jose, yung role mo ngayon. Grabe, lagi na tuloy akong nanonood ng Batang Quiapo at lagi akong excited. Ang galing mo po, Miss Jacqueline Jose. Dati si Aling Magda ang inaapi ni Selena sa Mula sa Puso. Ngayon, siya naman ang mga api kay Tanggol. Hindi na talaga pumayat si Vandolph. Ang cute-cute mo nung kabataan mo.
Sana magkaroon uli ng sitcom si Vandolph pagkatapos ng Batang Quiapo. Tapos, guest si Coco Martin. Si Nanay Magda, magkikita na sila ng BFF niya na si Aling Tindeng mula sa Puso Days. Welcome back, Miss Nova Villa. Na-miss ko ang pagpapatawa mo na natural na natural. Excited to see you again on TFC teleserye. Na-miss ko si Aling Azon sa Kapamilya. Buti naman at magbabalik na siya. Welcome back, Nanay Magda and Aling Azon. Sana sa susunod si Miss Jean Garcia naman ang bumalik sa ABS-CBN. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa pagbabalik nilang tatlo sa ABS-CBN? Na-miss nyo ba sila? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!